Hey guys, welcome back to another vlog. Good morning from London. So for today's vlog, pupunta tayo sa isang flower festival. Every spring, ginaganap siya dito sa London. Ang tawag sa kanya ay Chelsea Flower Show. So every spring, thousands of visitors, mga celebrities, mga artists ang uma-attend dito. Even yung royal family daw uma-attend dito. So very curious ako kung sino a-attend today. Pero na-search ko kasi parang si David Beckham daw. Si David Beckham daw pupunta dito. So tingnan natin. Maulan today, ngayon lang naman. Pero hanggang 9 AM lang siya. So 8:52 AM na. Open na siya guys. Pwede na akong tumawid. Kailangan ko palang tumawid sa kabila guys. Kasi dun yung entrance. Nag-bus lang ako. Tapos parang 13 minutes walk lang from the bus station. Itong RHS Chelsea Flower Festival. Tapos maglalakad ka along the River Thames. Ayun, nasa likod ko. Na-curious ako kung sinong dadating. At saka nakita ko na sa TikTok. Kahapon kasi ito nag-start. Ang gaganda nga ng design. Tapos ang lalaki ng mga decoration sila sa labas ng mga shops. Kasi lahat ng mga shops dito sumasali sa Flower Festival. Tapos parang may mga exhibition din ng mga flower artists, mga ganun-ganun. So tingnan natin guys. Lumagpas pa pala ako. Kasi hindi ka na makakatawid dun sa tapat. Kasi puro barricades na dun. Parang panagbenga siya ng Philippines, no? Minus the parade siguro. Kasi parang nasa enclosed area lang siya eh. So papasok na tayo dito. Nandito sponsored by... Ang event pala na to ay sponsored by Range Rover. Wow. Sana all Range Rover. Ayun na guys, dito siya. RHS Chelsea Flower Festival. Let's go. Are you from here? San Francisco. Oh, San Francisco. Okay. And you? I live here but I'm originally from the Philippines. Yeah. Guys, hindi na ako nakapasok dun sa Chelsea Flower Show kasi today pala is second day, which is press day pa rin. Kahapon kasi siya nag-start. Tapos ngayon, pwede nang pumasok is yung mga members. Kailangan mo pa magpa-member, 75 pounds din yan. Ang mahal. Pero annual na siya. Kasi for mga gardening siya, mga gardening show all throughout the year. Tapos parang included lang yung Chelsea Flower Show dun sa membership. Pero marami daw events na pwede mong masalihan. So naglakad na lang ako dito sa Sloane Street. So dito makikita yung mga installation ng mga shops na sumasali sa events. So let's explore. Tingnan natin. Meron ditong underground station, Sloane Square station. So pwede kayo dito mag-start na kasi medyo malayo din yung events place, yung area. Pero bukas pala, tapos parang hanggang Friday. So Wednesday, Thursday, Friday, na siya, open na siya for public. Pero sabi kasi, parang sold out na daw yung mga ticket. Sabi sa kanong babae doon, i-check ko na lang daw mamayang gabi kung mag-open pa sila ng slots for tomorrow. So guys, ayan yung Sloane Square station. Tapos ito na yung Sloane Square. Ayan, nandito na yung mga installation. Let's go! So guys, nandito tayo sa Sloane Square. From here pa lang makikita mo na yung mga shops na nakikiparticipate sa Chelsea in Bloom, no? So pakita ko sa inyo. So nandun guys yung underground station, tapos Royal Court, and then dito naman sa side na to yung Sloane Square Hotel. Kung makikita nyo yung mga shops, meron mga flowers. Totoong flowers yan, outside their stores. Tapos doon naman mga luxury na Tiffany & Co, Cartier. Pero dito muna tayo sa gitna. Ayan guys. Dito nagsisiksikan yung mga tao. Ang dami ng tao ngayon. Ito yung installation dito sa Sloane Square. Mga zodiac sign siya. So libutin natin guys. Start na natin dito sa labas kasi medyo maraming tao. So itong horse na to parang Sagittarius siya. Kasi merong pana-pana. Ayun, ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. Medyo may similarity din sa art natin sa Philippines. Kasi parang straw, tapos mga wheat. Yung buntot niya, oh. Galing. Wala lang nakalagay na kung sino yung artist na gumawa sa kanya, no? Pero ito kasi, nasa gitna siya ng Sloane Square. So, most probably sa city to. City ang gumawa nito. Ito naman guys, Scorpio. Tapos, Capricorn ba yan? Tapos meron kasi maliit doon na parang ram din. So siguro yun yung Aries. Dami ng tao. Ito si ate nakatalikod ay Virgo. Dito tayo sa kabila pumasok kasi mas less yung tao dito.
Ayan, pagpasok mo dito yung Cancer. Nakamukha ni Sebastian, yung mata. Ito yung aking zodiac sign, Pisces. Pero di ba dalawa ang Pisces? Mag-isa lang siya. Ito yata ay Aquarius. Kasi meron siyang basin, tapos parang siguro water to. Naman ay Taurus. Katabi niya ang Leo. Ang ganda ng Leo. Parang si Simba. Ito naman Libra. Libra. Ito pala siya. Ito pala siya. The magic of Zodiac is brought to life in this soft, dreamlike setting. Zodiac animal symbol hand-woven from willow and shaped from flowers. Ang theme pala this year, guys, is out of this world. Kaya pala mga constellation, mga zodiac. Nagets ko na siya, guys. Ang effect ng mga flowers is para silang cloud. So parang floating on cloud yung mga zodiac sign. Ito pala siya. Pwede palang ma-scan for map. Nga. Ayun, ganun palang map. Ayun pala guys, pwede siyang ma-scan. Do you guys give out free physical map? Just to take photo of. Oh, photo, okay. How long did this one happen this year? Yeah, a month ago. Literally a month ago. Thank you. So guys, dito sa Sloan Square, yung katabi ng installation ng Zodiac, meron ditong information point. Tapos pwede ka ditong mag-scan ng map. Nandito lang siya, yan. Scan for map. Pwede mo rin picturean sa kanila yung physical map. Hindi sila nagbibigay ng ng actual map. Wala kasi yung hangin. Tapos guys, ang daming pollens, makikita mo talaga sa hangin, hindi lang kita sa video. Kaya kung meron kayo rhinitis, kailangan nyo ng gamot. O kaya mask. O kaya huwag na kayo pumunta. Grabe. Halos lahat ng tao dito bumabahing guys. So lakad na tayo dito guys, kasi nasa dulo nitong road na to yung ay naka-go na pala. Nasa dulo ng road na to yung malaking planet na Atlas. So dito tayo maglakad. Tawid! Guys, ito na yung Duke of York Square. So dito na muna tayo maglakad. Pero ang dami pa doon. Itong straight na to, road na yan. Tapos nasa dulo niya yung malaking Atlas planet Earth. Guys, pagpasok mo dito sa Duke of York Square, ayan na may mga installation na yung mga front ng mga shops. Tapos meron dito mga kainan, bar, pwede ka mag-coffee, cocktails, may mga wine, salad. So ikutin muna natin tong square. Tingnan natin yung mga installations pa dito sa loob. Puro shopping din pala sa loob nito guys. Pero ayan mga fresh flowers, ang ganda. Sa mga tapat ng store nila. Ito guys, may nakalagay na mother. Tinatry ko interpret. Yung pala, pangalan pala ng brand yun. Yeah. Kasi parang moon at saka may dalawang mata kasi na pink. Akala ko may explanation yung mother. Mother Trilogy pala yung brand. Okay. Or Mother's Day. Kasi trilogy lang pala siya. Trilogy. Mother Trilogy. Pang mother. So nakikita ko na din yung design ng Sara. May spaceship. Pero tingnan muna natin dito. Hindi. Ito pala yung palabas na. Pwede natin siya madaanan yung labas na yan. Doon sa along the road. So dito na nga muna tayo sa loob ng Duke of Square. Yan, may mga kainan din dito guys. Kung gusto nyo mag-chill-chill. Mga spritz. Lakad na rin muna tayo dito guys. Pero nakita ko na yung sa Sara eh. Yun na yata yung last dito sa loob ng Duke. Pero dito kasi mga kainan na. Sa mga gilid-gilid dito guys, mga shops. Tapos sa gitna yung mga kainan. So masarap mag-chill-chill. Buti kung gumanda yung araw. Kaninang umaga kasi medyo gloomy. Pero hanggang 9 AM lang din kasi. Ayan na! Ayan guys, ito. Kaya meron maliit na rito, flower. Pero kahit gano'ng kaliit yung design nila guys. Pure na mga flower lang yung design talaga. Ayan na, ito na yung malaki. Yung malaking planet. Grabe. Grabe, ang ganda. Ayan Tingnan niyo yung babae, guys. Kung gaano siya kalaki.
So, ang may design is yung astronaut. Tapos ito, parang balloon lang siya. Yung moon. Grabe, no? Ang laki. So, tingnan nga natin. Moon landing. Picture natin kasi marami nagpipicture. Huwag tayo humarang. Guys, so far ito yung isa sa malaking nakita nating installation. Dito siya sa loob ng Duke of York Square. So, ang inspiration pala dito is yung Mission to the Moon. Meron bang Mission to the Moon recently? Parang recently daw merong Mission to the Moon. So, ang tawag sa kanya ay moon landing. Yan, gawa siya sa hydrangeas, roses, at spray roses. Hindi ko alam kung ano yung spray roses. Lagay nga natin. Search nga natin, tapos lagay natin dito kung ano yung spray roses. Yan, ito siya from this view, guys. Ayan. Alam nyo guys, dito sa London, big deal talaga ang flowers. Kaya malaking business ang flower shops dito. Big deal din sa kanila ang gardening. Kaya itong event na to, tsaka yung sa Chelsea Flower Show, kaya may membership. Kasi parang doon nila in-introduce yung gardening. Parang yung isa sa purpose nun, agriculture, gardening, tapos sinahaluan na lang nila ng British culture, ganyan. Kaya ang dami ding nagpapa-member doon kahit ang mahal, £75. Pero annual naman yon. Tapos parang marami ng gardening, flower, mga events. Parang early access. Kagaya nun, kahapon at ngayon, early access siya for mga members lang. So bukas pa mag-start yung para sa mga public. Ito ang ganda guys, oh. Police Box, Chelsea Grocer. Ayan, ganda. Parang sarap mag-coffee. Pwede ka bumili ng coffee sa loob. May mga pastries din. Tapos parang nabubuksan yung pintong yan eh. Guys, pasok tayo. Tingnan nga natin kung ano meron sa loob. Ayan, may coffee dito. Tapos mga pastries. Wow, sarap. Parang gusto ko yung carrot cake. O kaya yung coffee and walnut cake. Ano pala siya? Parang high-end na groceries. Kaya nga, Chelsea Grocer nga. Ayun o. Ang fancy naman ng mga tinda dito. Parang sarap nito. Lemon shortbread rounds. Parang ang creamy, no? Sa lalagyan pala. Ayan, worth it ba bumili? So, £6.99 yung mga pie. Steak and ale pie, $6.99. Ayan, pwede pa kumain dito. Kaso busog pa ako. Mamaya na lang. So, para siyang Rostan's vibe sa atin. Mga ganon. Ayan guys, busog pa ako eh. Mamaya na tayo kumain. So, parang siya, Rostan's vibe dito sa Chelsea Grocer. So, mag-explore pa tayo. Tingnan natin sa may Zara para maikot natin yung Duke of York Square. Tapos, tsaka tayo lumabas sa road para makita natin yung ibang installations. Guys, ayun nga yung sinasabi ko kanina. Parang big deal talaga sa kanila yung gardening at saka flower dito sa London. Kasi parang nagigets ko na pag winter kasi, without yung mga Christmas event o kaya yung sa Halloween, pag Burr months, parang ang lungkot talaga ng London. Nagiging cold, gloomy, dark. Kung wala siguro yung Harry Potter, di ba? Parang ang konti nung parang pinaguhugutan mo na ang sarap ng winter vibes. Pero dito kasi sa London, ang lamig na nga, tapos ang gloomy, ang gray pa ng kulay. Kaya pagdating ng spring, parang lahat ng tao ang sasaya. Tapos yung mga suot nila talagang makukulay na. Tapos yung mga kapitbahay mo nag-start na mag-garden. Kasi yung mga flat dito, especially yung mga single house na flat, hindi yung kagaya sa amin na parang multiple flats in one building. Meron silang mga garden, minsan nasa harap, minsan nasa likod. Tuwing spring talaga, nagtatanim sila, nag-garden sila. Meron kaming kapitbahay na sobrang daming magtanim ng flowers, tapos minsan ninanakawan siya. Tapos naglalagay siya ng sulat sa labas na, "I'm sad, please don't take my flowers," mga ganun. Parang gardening at flower ang nagpapabuhay sa kanila after ng malungkot na winter, parang ganun. So totoo naman, nakakasaya, nakaka-happy nga naman yung kulay kasi naging vibrant ulit after ng cold gray winter. And guys, ito ang installation ng Zara. Ang ganda oh. Ayun yung sinasabi ko, kahit isang ganyan lang siya, napaka-intricate ng design nyo.
Tapos ang dami pa niya. Ano kayang klaseng ano yan? Rambutan yan, di ba? Rambutan ba yan? Parang rambutan. Guys, ito na yung black horse. Gawa siya sa mga dahon na parang dinain ng itim. Pero parang transparent yung mga dahon. Ganun siya. Ganda, no? Tapos parang nakakabahing yung mga buhok niya. Ayan. Plastic siya na binalutan ng mga dahon na parang dinay ng itim. Lloyds pala siya, guys. Kaya pala horse. Sabi ko, bakit kaya horse? Tapos meron naman ditong parang moon shape na flower. Ito, sakto lang yung design niya, pero ang ganda rin naman. At katapat nito, guys, yung sa Rio Farm. Farm Rio. Ang cute. Lloyd tayo. Ayan o, ang cute ng dalawang birds. Lovebirds. From Rio. Cute, no? Kaya sabi ko, lovebirds ako ng lovebirds. Tapos sila lahat sabi nila parrot. Kanya-kanyang interpretation yan, guys. Inaamoy pa nila. Guys, ito ang cool, parang painting. Moon siya. The moon. Yeah. Dito naman sa kabila, sun. The sun. Ang ganda. So guys, doon tayo nagsimula. Tapos ito na yung Kings Road. Pwede kayong maglakad dito muna. Sa side na to. Yan, may mga coffee shop din. Tapos pwedeng pabalik na kayo dito sa kabilang side. Pero ako kasi tumawid ako. Nakitan kasi ako dun sa katapat ng Lloyds, yung dalawang lovebirds na parrots daw. Ito, ang ganda rin ito. Nakagown na siya. Galing, oh. Ang ganda ng pagkakagawa. Did she? I bet she did. Nice. Wow, ang cute naman ito, guys. Dito siya sa Anderson Street. Ang name ng brand is Varley. Guys, nung una akala ko mushroom. Sabi ko, anong kinalaman nun sa Out of This World na mushroom? Yung pala, spaceship na pink pala siya. Ayan, meron pa silang pag-giveaway, oh. I-scan mo lang yung code. Spaceship na pink by MZ Skin, the clinic. Astig nito, para siyang pumulupot sa loob ng shop. Tapos lumabas doon. Galing, no? Ano ba siya? Sun or planet? Planet na parang may ring. Guys, ito yung favorite ko na Japanese shop. Yung mga sushi, mga sashimi. Tawid tayo dito, guys, kasi meron ditong malaking installation ulit ito. Mag-50% off yan kapag 8 PM na. Ang katapat niya ay itong malaking Atlas installation. So, big globe siya. Mas malaki yung moon, pero ito, meron kasi siyang design na parang yung pinaka-map niya is made of flowers. Ay, flowers ba yan? Parang mga moss. Ah, meron tiger, oh. O cheetah ba yan? Grabe yung cheetah. Hindi mo siya mapapansin. Parang nakaka-camouflage siya. Pero siya yung made of flower. Tapos itong map is parang made of mga colored moss. Tapos may mga animals, oh. Ang cute. Ang cute. Pinipicturean siya. Ang cute naman. Pinipicturean siya, oh. Good boy. Oh my goodness, it's so cute. Guys, ang ganda nito. Siguro pag autumn, color orange yan. Tapos katapat niya yung planet. So guys, kaya pala siya, planet. Kasi how our planet is seen from space. Ayan. Tapos meron lang siyang mga animals na design sa baba. Ito, sure ako polar bear yan. Tapos may baby pala sa taas, oh. Gawa rin siya sa mga sa mga nakaka-hatching na bulaklak. Favorite ko yung elephant, guys, kasi ang ganda ng color niya. Tapos ang cute niya. Tapos kamukha niya si Tawan, yung na-meet kong elephant sa Thailand, Chiang Mai. Guys, ang cute. Pati yung mga dogs nakikisali. Hello. Ang cute na ito. Ang cute na itong dog na ito. Tapos tumutunog siya pag lumalakan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ang cute. Nakakagutom dito. Amoy na amoy yung itsu. Amoy sesame. Mamaya na tayo kumain. Tapusin muna natin to, guys. Let's go. Punta na tayo dun sa dulo para makabalik na tayo. Wow, ang ganda nito, guys.
Mermaid ba yan? Para siyang mermaid, no? Pero bakit siya out of this world? Kasi mythical creature siya, ganun ba yan? Minsan, pag along the walkway yung mga design, medyo mahirap mag-picture. Kasi ang dami dumadaan na tao. Pero ako naman hindi nagpipicture. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kung saan matatagpuan yung mga magagandang installations. Pero okay na sa akin hindi mag-picture. Pero pag nagpipicture sila, struggle sila kasi super daming tao. Kaya mas maganda, pumunta kayo dito ng maaga. Mga 8 o kaya paghapon naman. O kaya mga 8 p.m. ganun. 8 a.m. best time kasi open area naman to. Tapos 8 p.m. din kasi maliwanag pa ng ganong oras. Kapag May, kasi parang 8 p.m. pa ay 9 p.m. pa kasi yung sunset. Kaya meron ka pang good lighting niyan. Tapos wala na masyadong tao. Guys, gusto ko yung mga ganong design. Yung parang galing sa labas, tapos pumapasok sa loob, tapos lalabas ulit ng mga design. Ang cool ng mga ganon. Ito naman gawa ng Anthropology. Mga ice cream siya, pero yung mga ice cream niya, planet. Para ano pa rin, out of this world pa rin. Ayan. So ginawa nilang planet yung ice cream para in theme pa din, no? Kasi out of this world yung yung theme nila ngayon. Pero last year pala guys, ang theme is parang mga pagkain ganun, para mga dessert, mga restaurants, mga ganun. Tapos parang ang pinaka-popular last year is Hungry Caterpillar. Parang kumakain siya, ganun. Hungry para food, ganun. Prenup ba yan? Or photoshoot lang? Okay na ba sila ngayon? Yan, feeling ko kinasal sila ngayon kasi may nakabihis din yung mga abay eh. Ayun o. Guys, ito mga roses oh. Inaamoy pa nila yung mga bulaklak guys. May rhinitis can't relate. Ang ganda ng gawa nito guys. Sobrang detailed nyo. Mga little planets. Tapos meron pang dito, telescope. Ito guys, magandang photo spot to. Aesthetic lang. Mayroon pang art. Masaya maglakad-lakad dito guys. Kasi nakaka-relax. Tapos appreciate mo lang yung mga installations, mga flowers. Pero medyo struggle lang sa may mga allergic rhinitis, no? Hindi naman nakakapagod kasi patigil-tigil ka. Kasi dikit-dikit lang yung mga installations. Ang cute na may alien na kapis. Hindi na ako makalapit kasi ang daming tao. Pero yan. Tapos pwede ka rin sumakay sa mga ganitong bikes. May mga bulaklak. Ayan. Nanggagaling yan doon sa Sloan Square sa may information. So doon ka magbabayad for that. Ayun guys, so ito yung sinasabi ko. Kapag mga walkway, ang hirap magpicture. Ang daming tao. Pero ang gaganda ng mga installation nila dito. Ito naman mga alien. Out of this world talaga. Tapos ang ganda ng kulay niyo. Ito yung isa sa favorite kong color combination. Mga purple, indigo. Ang ganda. Ewan ko kung pwede umupo dito. The Ivy pala to guys. Nakakain kami dyan sa Belfast. Ito very popular yan dito sa UK, yung The Ivy. Marami yan kahit sa Scotland, sa London, sa Ireland, yan. Maraming mga shops na dito. Ganda ng nila, oh. Yan. Isa sila sa cute na installation. Ngayon ko lang nalaman, meron palang Ivy Asia, kaya pala color red. Mga Asian food naman yan. Tapos color pink yung nila, samurai. Ang cute. Ay, ba, sumo wrestler pala, samurai tuloy. Mga pink na sumo wrestler. Ang cute. Totoo kaya yung flower? Parang plastic yung flower niya. Tignan nga natin. Plastic na. Hindi siya totoo. Hindi siya totoo. Nagiging expert na ako dito sa flower kasi na-detect ko kagad na fake siya. Hindi totoo yung sumo wrestler. Ayun guys, paunti na dito yung mga installation. So siguro balik na tayo. Doon naman tayo sa kabila. Tawid tayo sa kabila kasi parang wala na dun eh. Nag-end na siya dito sa may church. So tawid na tayo sa kabila guys. Tignan naman natin yung mga design sa kabila. Mga installation sa other side.
Ay hindi, meron pa din konti. Pero medyo malayo na kasi doon. So balik na tayo dito sa kabilang side. Guys, dito sa inikutan natin, meron mini park dito. If you wanna take a break. Pero maganda, nakabili ka na ng coffee doon. May mga coffee shops naman na nadaanan sa Pret. O kaya doon sa tapat din ng tinawiran natin, yung Gales Bakery. So yan, pwede kayo mag-chill-chill dito. May mga bench. Ang mahirap lang dito guys, parang walang CR. Mahirap makahanap ng toilet unless bibili ka sa mga coffee shop or makikiihi ka na lang guys. Ito guys, very aesthetic. Simple lang niya pero para siyang art. Para na siyang art installation. Kasi yung puno niya, ang ganda ng kulay. Tapos simple lang yung mga flower design niya. Tapos ang ganda ng color combination ng base. Ganda no? Ganyan yung mga gusto ko. Kanya-kanyang picture talaga sila dito guys. Akala ko tayo mga Pilipino lang ang mga eksena sa pictures. Pero guys, yung ano pala, Chelsea Flower Show, 1913 pa siya nag-start. Kaya ang dami niyang pinagdaanan. Nadaanan niya ang mga world wars, mga major changes dito sa London. Kaya parang rooted na siya sa British culture, no? Kaya super big deal din siya sa mga tao dito. At favorite talaga nila ang spring. Kasi nga makulay, masaya na ulit after winter. At yung Chelsea Flower Show, ina-attenan siya ng mga royal family. At ang ganda rin ng Whole Foods Market, installation nila. May planet, tapos may malaking bell pepper, may malaking onion. Ayun. Ang cute. May gusto akong i-check dito sa Whole Foods. Kasi itong Whole Foods, para tong healthy option sa Philippines. Tapos, kung napapanood nyo si Bubbles Paraiso, napapanood nyo ba siya guys? Na-curious ako dun sa binibili niya lagi, yung pecan milk. So since parang healthy options to, ito yung sinasabi ko na baka dito ko makita yun. Kasi na-curious ako dun, gusto kong matikman. Tignan nga natin, baka meron silang pecan milk dito. Yan, hanggang no? Hanggang London yung influence ni Bubbles Paraiso. Kasi nasa-sold out daw niya yung nasa-sold out daw niya yung mga pecan milk sa healthy options. So tignan natin kung makikita natin dito yung brand na yun. Or kahit ibang brand, basta pecan milk. Tignan natin kung masarap. Saan ba ang milk section? Dito. So, tignan natin. Ito, almond milk, matcha latte, whole milk. Parang sarap nito dahil sa pagkaka-package. Parang wala naman. Parang walang naman pecan milk dito. Wala dito guys. Nagutom lang ako sa loob kasi ang bango. Nagugutom na ako pero gusto kong tapusin muna ito. Tapos, magcha-charge na rin ako ng Osmo. At gusto kong kumain sa Jollibee sa Leicester Square. Parang 20 minutes lang naman to papunta sa Leicester Square. Kasi dun yung Jollibee. Gusto ko dun na lang ako mag-lunch. Tapos manonood ako ng movie after. Dun ako magpapalipas ng oras. Pero malapit na rin kasi. Parang pabalik na rin naman tayo Kasi kanina, tinatawid ko na lang din yung mga gusto ko na yung mga gusto kong i-video, tumatawid na lang ako. Pero pwede to guys, gawin nyo. Mag-start kayo sa kabilang side, tapos pabalik. So mas maganda yung ganun, para hindi na kayo patawid-tawid. So guys, ito yung nakikita natin kanina sa loob ng Duke of York Square. Tapos, papunta doon, pabalik na sa Sloane Square. Yan, yung mga constellation, yung mga zodiac sign. Tapos sa side na to, guys, dito na lang yung may mga design, sa kabilang side wala. So dito na tayo maglakad pabalik. And then, magpupunta ulit tapos meron pa tayo isang road na papasukin. Parang nandun pa yung ibang mga magagandang installation. Yung dragon, tsaka yung mga alien. Ang cool din ito, mga chocolates. Happy Spring. Cute din yung mga ganito, yung mga aesthetic lang. Yung mga simple-simple lang na mga ganyan. Kasi nag-effort pa din sila, guys. Tsaka parang mas marami yung flowers nila sa kumpulan. Ito guys, unicorn, ang ganda. Alice plus Olivia. Alice and Olivia by Stacy Bendet. Ganda
Ganda nito guys, unicorn. Out of this world nga, no? Tapos sa kabila may moon. Gitna pala sa ano. Ang ganda. One of the best din to. Guys, parang isa na to sa mga magagandang installation dito, no? Kasi from the base, ang ganda. Yung model nila, ang ganda. Yung Pegasus. O unicorn ba yan? Tapos yung moon. Pati yung entrance wall design nila. Oh. Super detailed. Ang ganda. Kay Alice and Olivia by Stacy Bendet. Malapit na yan dito sa Sloane Square. So kita na dito yung mga Zodiac's constellation. Yan. Tapos parang nandito na rin yung papasok ng Duke of York Square. Yan, nakabalik na tayo guys. Guys, ito naman kay Peter Jones, yung moonflower nila. Yan, isa din to sa mga sikat kasi ang laki niya. Tapos ang cool nung installation niya, parang hand na hawak yung moon. So moon pala siya, hindi lang mukhang moon. Guys, galing dito sa Sloane Square. Dito naman tayo sa kabila, sa may Pavilion Road. Dito mo makikita tong spaceship na to. Na may mga alien sa baba. Sabi nung tour guide guys, na nakichismis lang ako. Ito daw installation na to, spaceship. Nung una, parang super taas daw siya. Parang hindi niya nasunod yung restriction. So, parang pinababaan daw siya kahapon din. Habang nagme-main event. Kasi kahapon yung opening. So, parang nandyan yung mga media, mga press, ganyan, mga influencers. So habang nandito sila, parang doon daw nila inaayos. Pero naayos naman daw nila agad nang mabilis lang. So parang binabaan lang nila ganun. It's probably the same height. Ayan guys, we're now entering the Pavilion Road. Marami parang installations dito at ang dami ding tao. Ayun guys, ito very simple lang yung design niya. Maganda yung base niya, mga flower. Pero yung subject niya is, yung rocket is parang mga kitchenwares. Kasi itong David Mellor, tindahan siya ng mga kitchenwares. Kaya witty pa din. Kahit konti lang yung flower niya. Kahit nasa base lang yung flowers niya. Wala yung unicorn nila, pagod na. Hindi siya nakalaban doon sa unicorn kanina. Guys, maganda rin magtambay dito sa Pavilion Road. Mostly mga dessert shops, mga coffee shops, ganyan. May mga snacks. Ito ice cream, doon may mga matcha shop. So, tambayan dito, mga hapon. After ng tambay, saktong-sakto, 3:42 na. Hindi pa rin ako nagla-lunch kasi pinipilit ko mag-lunch sa Jollibee. Gusto ko doon mag-lunch. Pero gusto kong tapusin mga installations dito. Pero guys, kung lilibot-libot lang naman kayo dito, no, mga less than an hour, pwede mo na siyang malibot actually. Ako kasi medyo tumitigil, nagpapahinga, tapos nagbo-vlog. Ayan. Pero kayang-kaya to in 1 hour, ganun, mga less than an hour. So yun lang yung major na makikita nyo dito sa Pavilion Road, yung spaceship na may alien. Pero hinahanap ko pa din yung akala ko katabi niya yung dragon, yun yung gusto kong makita. Tapos, pwede na tayong pumunta sa Leicester Square. After natin makita yung dragon. Kasi parang yun na lang yung malaking installation na hindi ko pa nakikita eh. So, hanapin natin siya guys. Sana nandito siya. Umikot na lang ako eh. Nag-shortcut na lang ako kaysa bumalik. Where are you, dragon? Guys, simple lang yun sa Cartier. Pero ang dami niya. Abot pa siya dun sa taas. Kaya ang ganda. Kahit simple lang yung design niya, ang dami naman. Nagtataka ako bakit kaya walang design yung Tiffany & Co. Katabi niya yung Cartier. So, yung Cartier, yung maganda dito. Hanggang dun pa siya. Buong shop nila. Buong front ng store nila may design. Ayan. Yung katabi niya, Smithson, simple lang din, ganyan-ganyan lang. And then, ang ganda pala dito. Or dito na yung sa kabila, kay Jessica McCormack. Ayun o. Ang lakas makapanagbenga. Ayun, ganda guys, dito sa part of... Oh, sorry. Ang dami nagpipicture. Ayan o. I don't want to hit it. We're going here also for the picture. You want to waiting here for picture?
Kaya pala maraming tao kasi bus stop na to. Sloane Square bus station. Tapos, pwede ka na mag-picture-picture dito. Hackett English Garden. So dito na pala yung Medusa at saka yung Dragon. Ayan, ito yung hinahanap ko. Ayan guys, si Medusa. Alam niyo na naman siguro kung anong binibenta nila. Siyempre, shades. Mga sunnies, sunglasses. Yung details naman ni Medusa, parang mossy forest. Tapos meron siya mga snakes. Ang ganda rin ito. Panalo din si Medusa. Tapos yung concept pa na ang tinitinda nila ay shades, sunglasses. Tapos pinagsuot nila ng sunglasses si Medusa. cool, witty. Kasi diba pag tinignan niya yung mga tao, magiging bato. So, I think we're safe. Panalo guys yung may mga witty na concept, no? Kagaya nito, para talagang apoy yung mga flowers. Yung fire-breathing dragon. Although parang ina-expect ko sa kanya, parang malaki siya. Pero hindi pala. Maliit lang pala siya. Sa video mukha siyang malaki. Pero sa personal, parang ang liit niya tignan. Pero super detailed siya guys. So, yung katawan, kahit yung katawan ng dragon. Hanggang sa mukha niya, super detailed. Yung pakpak niya, yung itim din, mga dahon din siya. Yung kagaya dun sa kabayo kanina, parang dyed leaves. Tapos yung fire niya, ang ganda. Gusto ko i-focus yung mukha niya kasi super detailed talaga. Pati yung lips niya, yung mata niya. Pero ang dami kasing dumadaan. Tsaka ang nakakahiya lumapit kasi ang dami nagpipicture. Ayan, medyo dumadami yung dumadaan. Ayan o, ganda, di ba? Pahinga lang tayo ng konti dito. Tsaka tayo pumunta sa Leicester Square. Ayun, siguro kanina umattend si David Beckham. Ayun o. Tinignan ko yung Instagram ni David Beckham. 3 hours ago, nag-share siya ng flower. Wait lang. Nag-share siya ng flower. Ayun o. Tapos, big deal talaga sa kanila mga British ang gardening. Nag-garden siya. Kasi itong festival na to is all about gardening, flower, mga ganyan. All about flower kasi parang yung flower, during the Victorian era pala, parang may symbolism sa kanilang flower. Minsan ginagamit siya para makapag-send ng secret message, no? Nung Victorian era. Ngayon kasi parang ginagamit na lang siya mostly for mental health ng mga tao. Yun, parang kasi nakakapagpasaya nga dito. Na-feel ko naman yun. Kasi nga, di ba sabi ko, pag winter, medyo parang gray and cold, tapos parang nakaka-depress. Yun yung tinatawag nilang seasonal depression. Tapos kasunod pa ng winter is spring, which is pag-blossom naman ng mga flowers, kaya super ganda. Super colorful naman. Kaya yun, mostly ginagamit na siya yung mga flowers, kaya big deal yung flowers dito for mental health. Pero itong event rin na to, parang movement din siya para i-promote yung green spaces sa city. Kaya yung mga storefront, nagpa-participate sila na maglagay ng mga flowers niya. Pero ito namang London is talagang mayaman sila sa mga greenery. Kasi ang dami nilang parks eh. Tapos yung parks nila super green, may mga puno. Kaya pag summer and spring, super ganda talaga dito guys. So yun yung marerecommend ko na season kapag gusto nyo pumunta dito. Kung ayaw nyo ng malamig, summer, that's June, July, August. Kapag spring naman, March, April, May. So ngayon, last month na ng spring, next month, start na ng summer. Pero guys, tingnan nyo naman yung mga suot ng mga tao. Ang lalamig, pang malamig pa din. Kasi ang lamig pa rin talaga ngayon. So, tingnan natin yung weather. 16 degrees naman but feels like 12 degrees. Pero ang lamig pa rin. Last year yata, parang hindi masyadong malamig na ng May. Yung pa-end na ng May, parang umiinit na. So, ang peak ng summer naman dito is June. Mag-vlog din tayo nun guys, around dito sa London. Pero ngayon kasi makikita mo na super green na dito sa London eh. Pero tingnan natin yung mga parks. Maganda naman pag summer, maganda mag-picnic ganyan sa mga parks. Yan, doon na mga nakahiga na yung mga tao, naka-casual na yung mga suot nila.
Kasi ngayon talagang ano pa rin, malamig pa din. Kaya may mga nakapuffer pa nga yung iba eh. More chill days kapag summer na guys. Pero itong spring is, ito yung bumubuhay sa mental health ng mga tao dito ngayon. Pero yung iba guys, for the sake of photos, lalo na yung mga babae, mga nakadress na sila ng mga floral dress, ganyan. Kaya itong flower festival na to, symbolism na buhay na ulit ang London. From being gray and boring and depressing. Ay guys, kakakita ko lang. Nakapunta na pala sila kahapon. Si David Beckham at Royal Family. Pati si King Charles III. Guys, ngayon ko lang nakita, nakapag-post na pala siya. Kahapon nga sila pumunta, si David Beckham, si King Charles III, tsaka yung asawa niya. Ang King and Queens ngayon dito sa London. Ayan o, ito yung Facebook page nila. Kahapon pala sila. So parang okay lang din pala na hindi ako nakapunta at hindi ako nakapasok doon sa loob. Kasi sila lang naman talaga yung gusto kong puntahan. At saka solved na ako dito sa labas. Libre lang, di ba? Ikot-ikot ka, nakakalakad ka pa. Kasi doon parang enclosed lang din yun eh. Enclosed na space for the event. Tapos parang nandun lang yung mga artists, mga sikat na florists, may mga celebrity din na nagpa-participate. Kasi nga meron siyang membership, ganyan. Kapag Chelsea Flower Show pala, first day lang yung may mga celebrities at yung mga royal family. So second day naman is parang membership day. And then the rest of the week, for public na. Pwede ka nang bumili sa website ng ticket nun for that. Sari ka na. Nakapahinga na ako. So, punta na tayo ng Leicester Square. Mag-bus lang tayo. 37 minutes. Ayan. 4:44 ang dating natin doon. Ayan, pwede na tumawid. Guys, sa kabila pala yung bus station. Yung katabi ng Cartier, yung dinaanan natin kanina. So, pwede na tayo doon sa Makay. Tapos, dire-diretso na siya papuntang Leicester Square. Ayan. Yun, kita nyo naman yung London, no? Umaaraw na naman. Kanina umuulan na. Ayun na yung bus natin, number 19. Wala na, late na tayo. Hindi na tayo aabot. Sana abot. Wala, umalis na. Minsan talaga guys, tumatakbo ako dito para sa bus. Kasi minsan matagal yung bus dumating. Pero ngayon, in 5 minutes meron na ulit. Guys, nandito na tayo sa Leicester Square. Ang huling kain ko pa pala sa Jollibee nung unang vlog ko ng Jollibee. Dito sa vlog. Ngayon na lang ulit. So excited, yan na. Ito na ang Jollibee. Let's go. Guys, itong order natin, ube soft cloud crunch. Yan, nag-crave ako sa ube. Yan, medium fries, 2-piece spicy chicken, isang rice, at saka Pepsi Max. So guys, ang order natin dito sa Jollibee ay £12.98. Guys, dito na lang natin end yung vlog kasi may music din. Baka makapiright tayo. Nakapag-vlog na rin naman tayo dito sa Jollibee Leicester Square. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung spaghetti nila kasi hindi siya Filipino style. Medyo siya, maasim siya, guys. Tomato siya na spaghetti. Kasi yung sa atin, di ba, parang banana ketchup kaya medyo sweet. Tapos ito, wala naman pinagkaiba yung chicken nila. Sa gravy lang medyo nagkakaiba. Mag-crunch test na lang tayo, guys. Hindi siya crunchy this time. Last time crunchy siya. Anyway guys, thank you sa pagsama sa akin today. Marami pa tayong vlogs dito sa London. And I'll see you in the next one.